Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ipapasyal ko kayo dito sa newly turned over namin na renovated house dito sa Citadela sa Las Piñas. Itong bahay na ito ay nasa 168 square meters na lote. Meron siyang 3 floors, merong 4 bedrooms, at ito ay binibenta. So, ito ay ipapakita ko sa inyo sa video na ito. Check this out. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Gaya nung nabanggit ko, itong bahay na ito ay for sale. Yung old house nito ay ito pa rin, no? Same structure. At ang ginawa namin dito, dahil nga I find the old layout weird. Bakit weird? Kasi pagpasok mo dyan dati, hindi dyan yung entrance. Ang entrance andito eh. Dito. Pagpasok mo, meron lang dating maliit na receiving area. Ang liit, hindi nga kakasya yung isang sala set eh. Tapos, pagpasok mo dun sa receiving area na yun, master bedroom kagad. Tapos may dalawang hagdan. Hindi ko alam kung anong iniisip nung nag-design nun, dalawang hagdan. Tapos yung kitchen, yung dining, tsaka yung living room nasa second floor. Dati. So ito, papakita ko na lang yung dating layout. So, ang ginawa namin, ang ginawa ko, tinanggal ko lahat ng partition na yon sa ground floor. Tapos niluwagan ko itong parking. Kasi itong parking dati, hindi makapasok kahit sedan. Pero ngayon, kahit SUV, makakapasok dyan. Dalawa, isang sedan, isang SUV, makakapasok na ngayon dyan. So, meron din ako nilagay dito sa side, Nandyan yung maids o yung helpers quarters. Merong merong service area. Tapos, itong part naman na to, landscape area. Tapos, meron akong nilagay dito na yan, patio. So, yung patio na yan ay directly accessible sa main kitchen tsaka sa dining area. So, pasok naman tayo. Ay, teka, bago pala tayo pumasok, pakita ko muna sa inyo isa sa mga pinaka-importanting kwarto dito, yung maid's quarters. Saan ko na? Ito yung, kita mo naman, maid's quarters, di ba? Yan. Ito ang maid's quarters. At tingnan mo naman yung kanyang toilet and bath. Diba? Oh. Diba? May heater pa. Parang di siya ginawin. Diba? So, importante to. Binibigyan natin ng importansya yung mga kasama sa bahay. Okay. Tapos paglabas niya, meron siya ditong laundry area. Dito yung washer. Meron siyang maliit na corner dyan para sa mga utilities. Okay, so galing sa garahe, ito ngayon yung living area. So dito sa wall na to, pwede kayong mag-TV. Merong outlet dyan. Tapos pwede ritong magkaroon ng couch. Yan.
And then, ito yung magiging dining area. So, dati, ang plano nito, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Pagpasok doon, ito na kagad yung master bedroom. Parang hindi ka makahinga. No? Ang sikip. Pero ngayon, ang ginawa natin, pinalibutan natin siya ng jalousie windows. Tapos dito, sa side na to, ito yung sinasabi ko kanina na patio. So, pwede kang mag-garden dyan. Pwede kang maglagay ng outdoor dining. Ito naman yung main kitchen. So, itong feature ng main kitchen na to ay open planning din and yung cabinetries. Siya nga pala, ang ginamit naming boards dito sa kitchen cabinets na ito ay PVC. PVC board. No? So, itong PVC board ng Primo board, no? Hindi na siya aanayin, hindi siya mabubulok, no? Mataas ang fire rating, no? Hindi yan mabilis lumiyab, hindi siya magliliyab, no? At may finish na siya, no? Laminated na siya, no? Tapos madali lang siyang i-install, no? Kung paano ini-install yung mga plywood and plyboard, same procedure din siya, no? So itong Primo board, siya ang nag-supply sa atin ng mga cabinet boards, no? So yan, ito naman yung aming kitchen, no? So dito, meron na siyang itong peninsula, naka-granite. Nandiyan na yung mga drawers niya, no? Pwede mo na siyang lagyan ng mga kubyertos mo, mga plato at mga cooking wares. So dito naman sa side, pagpasok mo ng main door, ay merong powder room. Tapos approach sa stairs. No? Itong powder room. Yan. Meron na siyang kasama na to. Tapos nandito na rin yung storage. Tsaka nandyan yung pump. Pressure pump. Tsaka pressure tank para sa consistent na pressure ng tubig mo. So yan ang istorya ng ginawa naming renovation dito sa ground floor. Pag tumingala ka dito, makikita mo ang mataas na ceiling. High ceiling na meron ng kasamang chandelier. So yung chandelier na yan, kasama na rin yan. At ang airflow dito, tuloy-tuloy lang dahil nga sa dami ng jalousie windows. Akyat naman tayo sa second floor. Akyat tayo. Itong dating wood na na mga railing, tsaka itong flooring, yan, ni-refurbish namin, no? At binarnisan namin anyo. Okay. So dito, wala dati itong mga bintana na to, nilagyan namin. Tsaka yan, no? Alam nyo yan, familiar kayo dyan sa bilog na yan, bahay na brutal dati, di ba? So nilagyan natin ang touch ng bahay na brutal. Yan. So pagpasok mo dito sa second floor, ito yung family room or TV room, TV area, family hall. Kung ikaw nang bahala kung anong tatawag mo. Basta ito ay isang open na hall. So yan, nilagyan namin ng entertainment wall. Then, dating gawin, no? Maraming windows. Dati, ito pa, isang interesting. Wala dati to. Pero, yung dating garahe, ang ginawa nung dating designer, binubungan niya ng slab. So, itong slab na to, bubong lang dati yan ng garahe. Walang gamit, bubong lang. So, ang ginawa namin siyang balcony. Winterproof namin, tiniles namin, at ginawa namin siyang balcony. So ngayon, mapapansin nyo, ang init ng araw ay nandito. Kasi ito ay facing southwest.
So, nandyan ang araw. Nandyan, nakaharap sa bahay. So, anong ginawa namin? Nilagyan namin ito. Yan. Ang tawag dito ay brysolay. Yan, tubular na bakal. Nilatag namin ng horizontal. So, kapag nandyan na ang araw, mamaya mga 1:30, nandyan na ang araw, meron na siyang shading. Hindi na nakafocus yung init doon sa muka ng bahay. Filtered na siya dahil sa element na yan. So, dinagdag namin yan. At the same time, itong space na to ay crawl space para sa mga aircon condensers. Pwedeng ilagay dyan sa likod na yan. Okay, pasok ulit. Thank you. Pasok po kayo. Now, ito ang master bedroom. Sara ko muna, no? Nawala na yung element of surprise. So ito, welcome sa master bedroom. Ayan. Ito ang master bedroom natin. No? Lights. Okay. So jalousies pa rin ang ating windows dito. Ito ang headboard. No? Previously, ito ay nandito yung living room dati. No? Lagay ko na lang dito yung dating plan. Dati ito ang living room, tapos nandun yung dining, tapos nandun sa dulo naman yung kitchen. So ang mangyayari, aakyat ka pa ng bahay para uminom ng tubig, kumain, di ba? So inayos natin. Nasa baba yung mga common areas, nandito sa taas, puro bedroom. So ito yung master bedroom. Ang floor area ng master bedroom. Ito tansya ko lang. Kasi, mamaya na lang, i-post ko na lang yung floor area. Pero ito ay more than 30 square meters. Kasama itong walk-in closet niya. So ito ang walk-in closet ni master. Meron siyang wash basin dyan. Ito ang kanyang shower at toilet. So may lagyan lang namin siya ng shower curtain. May liberty ka later on kung palalagyan mo yun ng glass shower enclosure. Nasa yun na yun. Pero ngayon, meron na siyang magandang shower curtain. Yan. Alright. So ito ang kwento ng master bedroom. Ito pala. Okay. Akit naman tayo. Teka, tingnan muna. I-appreciate muna natin pala itong open to below na high ceiling. Yan. Okay. So, ito ang laman ng second floor. Punta naman tayo sa third floor. Dito sa third floor ay merong 3 kwarto. So itong 3 bedrooms na ito, pag akyat mo dito sa third floor, meron pa rin siyang open na area. So pwede pa rin dito maglagay ng mga study table, no? Pwede mag-set up dito ng game room, madyungan. At meron din siyang sariling balcony. Ito, dinagdag namin ito. Itong balcony na ito. Yan. Tapos, dahil nga ito pa isang kwento. Yung original roof ng bahay ay concrete din. No? Concrete din. So, nilagyan namin ng access para makaakyat ka sa bubong. No? Ano pa bang gagawin namin dyan? Concrete na siya. So, niyaan na namin siyang concrete. Which is good naman. No? Kasi nga,
hindi ka na magpapalit ng yero. Ang gagawin mo na lang, alagaan mo na lang yung waterproofing yan. Ngayon, nilagyan namin siya ng magandang klaseng waterproofing. So, tinesting namin yan, flood test and everything, hindi naman siya tumagas. Okay, bedroom 2. Yeah. Special tong bedroom 2 kasi meron siyang sariling access papunta sa balcony. And again, yung mga cabinets natin, lahat ng yan ay PVC boards. So yan ang wardrobe cabinets, yung mga shelvings, lahat ng yan ay Primo board. Hindi na naanayin, hindi na mabubulok. Napaka-durable. So ilang square meters itong room na to? Again, more or less, ito ay nasa 15 square meters. Naman tayo sa susunod na room. Bedroom number 3. Si bedroom number 3 ay a little bit smaller than dun sa una. Pero ang liwanag niya, di ba? Tapos ang laki ng kanyang wardrobe. Laki ng wardrobe cabinet niya. Okay. So, ang flooring natin is ceramic. Ceramic na planks. At ang floor area nitong bedroom number 3 na, no? Bedroom number 3 ay nasa 13 square meters, no? More or less. Okay. Naman tayo sa next bedroom. Bedroom number 4. Ito, maganda rin itong bedroom number 4. Ito yung pinakamaliit na room. Nasa, ano lang to, nasa 10 square meters almost. Pero maliwanag pa rin. Meron siyang jalousie window. And then, dating gawi, PVC na wardrobe cabinets. And itong tatlong rooms na ito ay nag-share sa isang bathroom. So, meron tayo ditong common toilet and bath. No? Meron siyang shower curtain na again, meron kang liberty later on kung gusto mo siyang pa-installan ng glass shower. Ba't ba ano bubulol sa glass? Glass shower enclosure. Okay, so yan yung kabuuan ng bahay na ito. Now, again, lot is 168. 168 square meters. 168 square meters na lot. At yung floor area niya is 216 square meters. Pag-usapan na natin yung interesting part, yung presyo. No? Magkano ba to? Mura lang. 23 million. 23 million, nandito ka sa isang exclusive gated village, no? Sa Las Piñas. No? Itong Citadela dito sa Las Piñas ay napaka-convenient na lugar. Napakalapit sa airport. No? Just 30 minutes drive, nasa airport ka na. No? Tapos pagkalabas mo ng village, merong hospital. No? Nandito na lahat ng kailangan mo sa lugar na to. No? At maganda yung neighborhood. No? Tahimik. No? At syempre nga, convenient dahil malapit sa lahat. No? Nasa Las Piñas ka no? Kapit-bahay mo yung mga taga-Alabang, di ba? So, highly secured ang area. No? Tahimik. Presko ang hangin. No? Hindi siya saturated. No? Maraming open spaces pa. Kaya, itong property na ito, ang selling price niya is 23 million. No? Ngayon, paano mo mabibili ito? No? Dahil nga ang owner, ang siya mismong seller, ay ilalagay ko yung mga contact details na pwede mong tawagan at pwede ka rin mag-email sa akin sa email address ko na nandito sa screen. Maraming salamat po at pagkita-kita po ulit tayo sa susunod. At sana
ay nagustuhan nyo itong bahay na ito. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!